Good morning, students! I am teacher Nelson Maria Belian. And I am teacher Nestor C. Lemeño Jr. Before we start our lessons, may I please teacher Nel Sabilon to lead the prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alright! May I know who are absent today? Great job! Hi kids, this is teacher Nes again. I know all of you here are excited. Am I right? Great job! Today, may I request everyone to please stand up and let's do dance together. Alright everybody, let's get ready to warm up. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. And roll your hands. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. And roll your hands. Clap them just like this. Clap them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. I like to move. I like to groove. So come on, shake 'em just like this. Wiggle them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. Good job kids! Thank you so much for the participation. And may I request teacher Nelsa to please continue the lessons. Great job! Our lesson for today, it's all about human sexuality, peer relationship. Ayon sa World Health Organization, ang mga kabataang edad 10 hanggang 19 ay napapabilang sa mga adolescents. Sa Pilipinas, base sa huling census, isa sa bawat 5 Pinoy o 20% ay mga kabataan o mahigit sa 20 milyon. Sa kanilang dami, sila ay mahalagang bahagi ng ating populasyon at yamang tao. Hindi lamang para sa kinabukasan, pero sa kasalukuyan dahil sa kanilang inaambag sa ating pagpapaunlad. Sabi ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, kayong kabataan ang pag-asa ng bayan kasi ang kinabukasan natin ay nakasalalay sa inyo. Kayong mga kabataan ang magiging mga pinuno at tagapagsulong sa pag-unlad sa mga susunod na henerasyon. Ang mga kabataan o adolescents ay dumadaan sa isang napaka-exciting at masayang yugto ng kanilang buhay, ang pagbibinata o pagdadalaga. Ang adolescence ay yugto na pinagdadaanan ng lahat ng tao. Ito ay ang paglipat o transition mula sa yugto ng pagkabata patungong yugto na pagiging adult o pagkakaroon ng sapat na gulang. Dahil dito, itinuturing itong bilang ending o katapusan at beginning o panimula. Sabi ng tatay ko, bata pa daw ako eh. Pero, sasabihin, hindi na ako bata, na dalaga na ako. Ang gulo nila eh. Bata ba o matanda?
Ganito yon. Natatapos na ang pagiging isip bata ninyo at nagsisimula ng mas mature ang pag-iisip. Hindi na kayo masyadong mahilig sa mga larong pambata at nagsisimulang makisali sa mga kaibigan at gumawa ng mga activities na sama-sama. Ang pagiging dependent ninyo sa magulang ay naaawas na at nagsisimulang magkaroon ng sariling desisyon. Napapansin ko rin po, umiiba na yung katawan ko. Talagang magiging kapansin-pansin ang mga pagbabago sa inyong mga katawan. Ang mga pagbabagong ito ay dulot ng tinatawag na hormonal changes o ng growth at sex hormones. Dahil sa unti-unting paglago ng mga hormones na ito sa inyong katawan, nagsisimula ang tinatawag na puberty. Ito ay ang pagbibinata at pagdadalaga ng mga kabataan na sanhi ng pagbabago sa inyong katawan. Lumalaki at mas nagiging kapansin-pansin ang karamihang bahagi ng inyong katawan. Mayroon na ba kayong nakalarong lalaking laging may dalang Barbie doll? O di kaya'y hilig talaga mag-ayos ng buhok, mag-makeup, at rumamba na parang fashionista? Napansin niyo ba na may mga iba kayong kasama na niloko siya, pinagtawanan siya, at baka nga inapi pa siya? Tingin niyo ba okay lang yun? Mabuti ba ang ginawang panloloko sa kanya? Madaling sabihin hindi ito mabuting gawin dahil maaaring umiyak yung kalaro niyo o nasaktan at napahiya o pwede ring pareho. Pero bakit nga ba siya niloloko? Bakit pinagtatawanan ang isang lalaking may hawak na manika? Bakit inaapi ang isang lalaking mahilig mag-makeup? Kadalasan kasi, inaasahan ng mga tao sa lipunan na kung ano ang primary sex characteristics o ang ari ng isang tao. Yung nasa gitna ng kanyang mga binti ay may mga idinidiktang paggalaw at pagkilos. Ang dalawang ideyang ito ay sex at gender. Ang sex ay naaayon sa ari na taglay ng isang tao sa kanyang pagkakapanganak. Ito ay lalaki at babae. Ang gender naman ay tumutukoy sa mga kilos at salitang inaasahan ng lipunang gawin ng mga tao. Ito ay masculine at feminine. Sa madaling salita, ang gender ay ang mga ekspektasyon ng mga tao sa ating paligid ayon sa ating sex. Kapag ang sex mo ay lalaki, dapat daw ang makikita ng mga tao ay ang nilalaro mo yung mga superhero. Malaki ang iyong katawan at maraming muscles, hindi ka sensitibo at iyakin. Kapag ang sex mo naman ay babae, dapat daw ang makikita ng mga tao ay ang nilalaro mo mga manika. Mahinhin ang iyong pagkilos at hindi bara-bara, emosyonal ka at sensitibo. Ayon sa ganitong pag-iisip, masasabi lamang ng mga tao na isa kang lalaki o isa kang babae kung nagagawa mo ang kanilang mga nais makita sa iyo. Hindi pero ito mabuting pag-iisip. At hindi rin ito binibigyang pansin ang damdamin ng mga individual na tao. Nawawala sa ating lipunan ang pagkakapantay-pantay. Kasi kung hindi mo ginagawa ang isang inaasahang gawain ng iyong sex, mas mababa ka na roon sa mga taong ginagampanan ang mga inaasahang gawain ng sex na iyon. Kaya niloloko ang marami, kaya pinagtatawanan sila at inaapi. Tama bang maging mabuti lamang tayo sa ibang tao kung sinusundan nila ang inaasahan ng lipunan sa kanila? Alalahanin natin na iba-iba ang bawat tao. At dahil walang kinalaman ang sex natin sa ating gender, likas sa mga tao na maging iba-iba rin ang gender kahit papareho ang sex nila. Ibig sabihin, ang isang taong ipinanganak na lalaki ay hindi kinakailangang sumunod sa mga itinuturing na panlalaki para lamang matrato ng tama. Sa madaling salita, hindi kinakailangang sundin ang mga idinidikta ng isang lipunan para lamang matrato bilang tao. Tayo mismo ay dapat maging mabuti at magalang sa ating mga kapwa.
That is the example of gender and sex. Gender, we have homosexual, such as lesbian, gay, and bisexual, and others. Even though their gender is different, the love and respect is always important. We will treat them like a human. And for the sex, sex is refers to male and female only. Example, Anna is beautiful and she is female. Edward is handsome and he is male. Peers, we often think of friends or classmates. Peer relations involve the conversations and interactions between children. While carrying on daily conversations, children share their feelings and perspectives of the world, teaching other peers about ways to view the world. Peer influences. Relations and interaction between peers aids in the development of young children. These relations can influence development positively or negatively. There are several types of peers. The types of peers a person may have change throughout the development and maturity. And that is pair relationship. So now, pair relationship is all about best friends and which two pairs form a supportive, trusting bond with one another. In the classroom, pair relationship refers to friendship with other students at all education levels. Let's say, for example, Emma and Jack sit next to each other in a class. Initially, they didn't know each other well, but they quickly bond for other sharing interests. By that, Emma and Jack began to work together and also help each other with homeworks. And that is the examples of pair relationships. So, do you have questions before we proceed? That's great to hear. So since everyone is already learning, we have an assignment. Your assignment is you will take a picture together with your friend. All you have to do is you can paste it in a long size bond paper. Okay? Do you have a questions? Great job! Thank you for listening. I hope you understand our lesson for today. God bless us all. Bye. Bye!
is male.